Ito, panoorin natin yung kay Senator Bato na hinahamon ang Quadcom na maglabas ng mga ebidensya. Ebidensya, hindi testimonya. Mas maganda ebidensya, hindi testimonya. Hindi nangangamba si Senador Ronald Bato de la Rosa sa alegasyon na ibinabato sa kanya mula sa pagdinig ng House Quadruple Committee. Partikular sa sinasabing partisipasyon niya sa reward system sa War on Drugs campaign ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa nooy PNP Chief at gayon Senador de la Rosa, malinis ang kanyang konsensya. Ilabas nila ng evidence dahil paano kung maka-counter kung hindi ko alam kung anong evidence hawak nila. Hindi ko alam talaga kung ano yung hawak na evidence. Kasi kung ako tanongin ninyo, I don't think meron siyang evidence against me. Dagdag pa ng senador, wala rin problema sa kanya kung makuha ng International Criminal Court ang Quadcom hearing report. Yun naman talaga yung kanilang purpose niyan. Bakit nila ginagawa yan? So, yun na. That's a convenient excuse na hindi mapipigilan, no? That's a convenient excuse. Bahala na sila. Anyway, sila man yan. Trabaho mo nila yan. Then, hayaan mo sila kung anong gusto lang gawin sa trabaho nila. Sinabi ni Quadcom Co-Chairperson Congressman Robert Ace Barbers noong Martes na hindi nila isusumite sa ICC ang findings ng panel kaugnay sa mga umano'y human rights violation sa ilalim ng kampanya kontra illegal na... Ayan, so hindi nila isusumite sa ICC, so what's the purpose? Ang purpose talaga niyan ng Quadcom na yan is for our authorities to file cases according sa kanilang findings. So, it is clear na ganun talaga ang plano nila. Not for the ICC because the government is not cooperating with the ICC because of jurisdiction issues. So, ang mga pwede na lang gawin dito is for the DOJ and the authorities to file cases according dito sa mga testimonya ng mga nagpunta dito. So, testimonya. So technically, etong ano talaga na to, etong Quadcom na to, ay wala naman talaga silang magagawang batas. Patungkol dito, unang-una sa lahat, may mga batas naman na tayo in place. Halimbawa, may pinatay ka, meron na tayong murder and homicide. Diba? Ng mga batas. Ano pa ba? Halimbawa, yung reward system na yan, o halimbawa, yan naman, o ginamit mo yung pera ng taong bayan para dyan. So, halimbawa, pera ng DSWD, ginamit mo para dyan. O yan, malversation na yan. Ibang klase. O ayan na nga. So, dito mo malalaman na hindi to in aid of legislation. In aid of political persecution and filing of the appropriate cases against the political rival. Yun ay sa akin lang, ha. I may be wrong, I may be right, pero sa nakikita ko dito, wala naman kayong wala naman kayong wala naman palang silbi yan, eh. Kundi mo, ayan, pick upin ng DOJ, pick upin ng PNP, DILG. So makapag-file ng mga appropriate cases laban sa mga Duterte. Diba? Droga ng Duterte administration. Asher Kadapan Jr., UNTV News. Ayan. So kaya ang sinasabi dito ni Bato de la Rosa, syempre, if you really want this to fly, kung gusto ninyo na itong inilalabas nyo ngayon will gain traction, kailangan anuhin ninyo. Kailangan na medyo galing-galingan nyo. Kailangan may ebidensya. O kailangan, katulad niya, hindi na yung mga matrix. Kasi, pwedeng kathang isip mo lang yan, eh. Hindi ba? Pwedeng kathang isip mo lang yan, napanaginipan mo. Pwedeng ganun lang yan, eh. Pero, hindi siya substantial at admissible sa korte gawa ng puros, chismis. So, ang gagawin lang talaga nila dito is sirain lang talaga yung reputation at yung legacy ni Duterte. Mantakin mo, sabi ko nga sa inyo, meron siyang 4 na legasiya. Una is yung kanyang war on drugs, yung peace and order. Pangalawa, yung kanyang anti-corruption. Anti-corruption. Pangatlo, yung kanyang build project. Di ba? Peace and order,
O yan, war on drugs kasama dyan. Yung anti-corruption, nasingil niya yung mga oligarko na hindi nagbabayad ng buwis sa Pilipinas sa mahabang panahon, bilyong-bilyong halaga. Build. Yan yung tatlo. Kasi yung pandemic, ano niya sa pandemic, hindi natin mami-measure yun. Hindi natin pwedeng i-compare yung way nung pag-handle niya nung pandemic, nung panahon niya sa panahon ngayon. At kahit nung nakaraan kasi iba namang sitwasyon yun. Noong panahon lang naman ni PRD yung may pandemic, wala naman ngayon. Salamat sa Diyos. At sana hindi na magkaroon. So yung tatlo na yun. At saka yung pang-apat, yung anti-insurgency, yung paglaban sa mga komunista. Ang una nilang tinira yung NTF-ELCAC. Pangalawang tinira nila war on drugs. Pangatlong tinitira nila yung corruption. Sinasabi nila mga corrupt daw. Pang-apat, yung build, hininto lahat. So, gusto nilang burahin sa isip ng mamamayang Pilipino that PRRD is greater than Marcos Sr. Because in just a matter of 6 years na meron pang 2 taon na pandemya, naidala tayo ni PRRD sa magandang estado ng buhay or magandang estado ng yung image ng Pilipinas. Di ba? So yun yung sinisira nila isa't isa, na sinisira nila yung reputasyon, lahat ng legasiya, nagdala sa mga Duterte sa pedestal. Isa-isa nila yun na dinidiscredit. Kasi nga, alam nila na never nilang matatapatan man lang, lalong-lalo na malalagpasan yung mga achievements na nagawa ni PRRD na kinatutuwa talaga ng mga Pilipino. Diba? O, ganun yun. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan. Mga ordinaryong Pilipino, bawat mali tinututukan. Handang ituwid mga baliko, kasagutan sa tanong matino. Banateros ay hindi hihinto, sa tungkulin di mabibigo. Yan ang Banateros, walang inuurungan.